Balita naman po mula sa Nigeria. 11 Pinoy ang nakakulong doon ngayon. Ayon sa Economic and Financial Crimes Commission ng Nigeria, naghain ng guilty plea sa korte ang mga naturang Pinoy para sa cyber-terrorism at internet fraud charges. Kasama rin nilang ikinulong ang 2 Chinese, isang Malaysian at isang Indonesian. Ayon sa tagapagsalita ng EFCC, sangkot ang mga ikinulong sa recruitment ng mga kabataang Nigerian para sa identity theft at pagpapanggap bilang foreign nationals. Sinintensyahan sila ng 1 taong pagkakakulong at multang tig 1 million Nigerian naira o mahigit 35,000 pesos. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkakakulong ng mga naturang Pinoy. Tinututukan na raw ito ng Embahada ng Pilipinas at bibigyan ng legal assistance ang mga apektadong Pilipino. Kinwestiyon ni outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pag-usog sa schedule ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa naman sa mga kaalyadong Senator-elect ng Vice, naniniwalang hindi siya mapapatalsik sa pwesto. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga niyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Cheese Escudero ang impeachment calendar. Noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ni Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan, nung nagpo-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Kahit they will say merong impeachment, eh kung madidelay na naman yung proseso, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Hindi. June 13 tatapos yung term niya. June 13 ng alas 12 ng tanghali. Ang daming bagong questions. Senator uli siya eh. Oo, ang daming Oo. questions nga. Oo. Yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi talaga. pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo. Hanggang June 30, incumbent. Oo, okay. July 1, bagong Hintay senator pa. uli siya. Bagong term uli siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng matatapos. impeach. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, paalala pong muli, huwag hong babaliwalain ang rabies dahil ito po ay nakamamatay.
Ang mga gusto magpabakuna kontra rabies, dagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ngayon pong Lunes ng umaga. Paalala ng pamunuan ng ospital, meron ding libreng rabies vaccine sa mga local government unit. Dapat daw taasan ng mga LGU ang dami ng mga nababakunahan kada araw. Dapat din daw makontrol ng mga LGU ang populasyon ng mga pagala-galang aso at pusa at bakunahan ang mga ito. Sa tala ng Department of Health, mahigit 400 ang naitalang kaso ng rabies noong 2024. 97% ng mga kasong yan ay dulot ng hindi bakunadong hayop. 100% ang fatality rate o lahat ng pasyente ay namatay. 55 naman ang naitalang kaso ng rabies mula January hanggang March 1 ngayon pong 2025. Kung kayo po ay nakagat o nakalmot, hugasan agad ang sugat sa dumadaloy na tubig sa loob ng 10 minuto. Linisan ito ng alcohol o povidone iodine at pumunta agad sa Animal Bite Center at ospital para matingnan po kayo ng doktor at kayo ho ay mabakunahan. Mahalagang kumpletuhin ninyo rin ang susunod pang doses ng rabies vaccine para mas maging epektibo ito. Nagbabala ang Department of Health sa pagkalat ng mga pekeng balita o impormasyon kaugnay ng mga bagong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Nitong weekend, inilunsad naman ng ahensya ang kampanya kontra yosi at vape. Narito po ang aking report. Inilunsad ng Department of Health ang kampanya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape. Dito, pinakilala ang mga mascot ng kampanya, sina Yossi Kadiri, Ate Rose Eva Lee at si Vape Sulasok. Si Eva Lee at saka si Vape Sulasok at saka si atherosclerosis. So, pinapakita nito yung mga sakit na makukuha sa vaping. Yung atheros, yun yung atherosclerosis. Yung Eva Lee, E-Valley or e-cigarette and vape-associated lung injury. Mas marami pang chemicals yung vape. So very dangerous talaga na nalululon yung mga kabataan sa vaping. So yun yung mensahe namin. Sana talagang masunod yung batas. Pag below 18, hindi magve-vape. Humingi rin ng media ng update tungkol sa mga kaso ng mpox sa bansa. Kabilang ang tungkol sa mga viral video na nagsasabing magsuot ng face mask para maiwasan ang pagkalat ng mpox. Naku, yan ang problema sa ating social media. Ang daming misinformation. Kahit nakamask ka, kung may skin-to-skin contact ka, magkaka-mpox ka. Sa mpox po, walang tulong yung face mask. Taliwas sa sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, ilang LGU at health office na ang naunang nagrekomendang magsuot ng face mask tulad sa Davao del Sur, Cagayan de Oro at Cotabato. Gate pa ni Herbosa, hindi dapat mangamba dahil mild variant lang daw ng mpox ang nasa bansa ngayon. Hindi rin daw totoong tumataas ang kaso ng mpox sa Pilipinas. Lahat ng mpox na na-detect namin ay clade 2. Ang Public Health Emergency of International Concern ay clade 1B mpox. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. In fact, nung nireview namin yung statistics ng mpox last year at this year, mas mababa po ang cases ng mpox. So, sa science, walang increase ng mpox. Nagbabala rin ng DOH laban sa mga peking Facebook post tungkol sa lockdown bunsod ng mpox. Sex, sorry. Mpox pa rin to. Mpox na naman. Iyo ko na. Ikaw na lang support niyan. Sir, kasi sa online, yung kumakalat na ano, Problema natin, nakikinig tayo sa online. Itong mga experts. may lockdown daw po ng June 10. Opo. Wala. Lockdown does not work for mpox. Joy, lockdown does not work for mpox. Why? Because it's skin-to-skin contact. Lalo pag nag-lockdown ka, lalong mag-skin-to-skin contact. Kapag ang umaray, kaming nasa mga medical community, then makinig kayo. Okay. Kung katahimik kami, ibig sabihin, wala kaming nakikitang problema. Ayon sa DOH, hindi ang kabuuang bilang ng kaso ang kanilang tinututukan. Pag tumingin ka dun sa total, ang magiging impression is parang ang dami-daming kaso na natin. Simula noong 2024, 911 na. Titingnan natin is on a per month basis. Yung na-detect natin is less than 50 cases for May. Nanawagan din ng DOH sa publiko na iwasan ang mga maling impormasyon tungkol sa mpox. Patuloy din daw ang kanilang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang mpox clade 1B variant sa bansa.
Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May natagpo ang patay na babae sa isang abandonadong gusali sa San Fernando, Pampanga. Sa investigasyon ng pulisya, 1.5 araw nang patay ang babae bago nakita ang kanyang bangkay nitong Huwebes, May 29, at wala raw nakikitang foul play ang pulisya. May 27 daw nang huling makitang buhay ang babae. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilala ng babae at sanhi ng kanyang pagkasawi. Muling pinatunayan ni Pinoy Olympian Ernest John E.J. Obiana na siya pa rin ang King of Asian Pole Vaulting. Nakuha ulit ni Obiana ang ginto sa 2025 Asian Athletics Championships sa Gumi, South Korea matapos siyang ma-clear ang 5.77-meter mark. Ito na ang 3-peat win ni Obiana mula na maging gold medalist sa parehong kompetisyon noong 2019 sa Dubai at 2023 sa Thailand. Sa kanyang Instagram, shinare rin ni Obiana ang isang groupie kasama ang kanyang fellow winners. Silver medalist ang China at bronze medalist ang Thailand. Heartbroken. Ganyan inilarawan ni Direk Mark Reyes ang pagpanaw ni TGIS star Roderick "Red" Sternberg. Sa kanyang Instagram, isinare ni Direk Mark na nakumpirma niya ang balita sa misis ni Red na si Sandy Sternberg. Mahalaan niya ng TGIS barkada si Red at binibigyan ng kanilang kasamahan ng isang group hug. Nag-post din sa kanilang social media pages ng mensahe ng pakikiramay ang TGIS co-stars na sina Angelo De Leon at Michael Flores. Pumanaw ang 90s heartthrob na kilala sa karakter na si Kiko sa edad na 50 nitong May 27. Hindi na idinetalya ni Sandy ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang mister. Sa ngayon, humihiling muna sila ng panalangin at privacy sa panahon ng kanilang pagluluksa. Samantala, iginiit ng kampo ni Arnie Teves Jr. na walang special treatment para sa dating congressman habang nakakulong sa NBI detention facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sabi ng abogado niyang si Ferdinand Topacio, may makakasama si Teves sa detention cell, gagamit ng common toilet at ventilador. Unang sinabi ng NBI na hiniwalay muna si Teves sa ibang detainee para masanay siya sa kulungan. Mananatili si Teves roon hanggat walang commitment order mula sa korte. Si Teves ay akusado sa mga kasong pagpatay sa Negros Oriental, kabilang po ang pagiging mastermind umano sa pamamaril kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati nang itinanggi ni Teves ang mga akusasyon. Sabi nga, basta aesthetic ang lugar, dadayuhin talaga yan. Lalo na sa mga Instagrammers, no? Yung mga mahilig sa Facebook is life dyan. Facebook is life, relate much dyan, Mare. Dahil kung ganyan ang hanap mo, baka bet mo ang paandar na flower pasyalan. Saan ba yan at nang maidagdag na sa listahan? Eto na. Ipin na sa inyong virtual maps ang Buwakan ni Alejandra, ang blooming tourist spot sa Balamban, Cebu. Magaganda ang mga bulaklak saan ka man lumingon. Vibrant ang colors kaya perfect sa mga mahilig mag-picture. Lahat ng yan ma-experience sa halagang 100 pesos. Wow na wow! Ang ganda pang ano nga yan, pang Instagram IG. mo. Oo. Beautiful. At para po sa inyong mga kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong po mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post.